Gaano nga ba kaprogresibo ang ekonomiya sa Pilipinas noong araw? Marahil ay napapansin nyo itong gusali na malapit sa NAIA Terminal 2. Ito ang Philippine Village Hotel na may lawak na 36,289 square meters. Meron itong 332 na kwarto. Merong 20 suites at may 2 restaurant at 2 bar. Ito ay dinisenyo ni Architect Juan Nakpil at ito lang naman ang pinakaunang airport hotel sa Pilipinas. Ang hotel ay pagmamayari ng pamilya Enriquez Bandillo, ang kasangkot sa industriya ng real estate, pagpapadala, at sila rin ang may-ari ng Silais International Hotel. Ang Silais International Hotel na kalaunan ay kilala bilang Sofitel Grand Boulevard Hotel ay isa ring abandonadong hotel sa Maynila. Isang pagsulong ng konstruksyon ng mga hotel na pinasimulan ng dating Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos Sr. Ang pag-aasam sa nalalapit na pag-host ng 1976 International Monetary Fund at World Bank Summit sa Pilipinas. Ang Philippine Village Hotel ay kabilang sa mga hotel na iyon at itinayo sa lupang pag-aari ng Nayong Pilipino Foundation. Ang hotel na ito ay itinayo noong 1974 ng Philippine Village Hotel na inuupahan ang lupain ng Nayong Pilipino sa loob ng 21 years. Ang hotel ay nag-host ng mga dayuhang business traveler, leisure traveler at socialite. Si First Lady Imelda Marcos ay madalas na nag-host ng mga kaganapan sa hotel. Naglagay din ang hotel ng kauna-unahang land-based casino sa bansa tapos ang pagsasara ng MS Philippine Tourist. Nakatira ang mga delegado ng Miss Universe 1974 sa Philippine Village Hotel. Ang isa sa mga suite hotel ay inuokupahan ng nagwagi na si Amparo Muñoz na pinangalan ng Miss Universe Suite. Nag-ooperate din ang hotel bilang terminal para sa isa pang airline sa Pilipinas, ang Grand Air, mula 1995 hanggang 1999, hanggang huminto ang operasyon ng airline. Ang Philippine Village Hotel ay huminto sa operasyon noong Mayo 2001. Makalipas ang isang taon, ang katabing parke ng Nayong Pilipino ay isinara upang bigyan daan ang pagpapalawak ng airport complex. Sa ngayon, ang Philippine Village Hotel ay nasa pangangalaga na ng Manila International Airport Authority. Maraming magagandang kasaysayan ng Pilipinas ang unti-unti nang nabubura. Mananatili na lang ba itong isang alaala ng nakalipas? Tulad na lamang nitong lumang telepono na naging saksi at tulay ng komunikasyon sa nakaraan. Maraming salamat po at mag-ingat tayong lahat.